OMG, gulo to. Nako. Kasuhan ang patay. Ayan mga kabayan, pinahamak si BBM. Senado tatahimik lang sa kaso ni Cabral. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kabayan, bago po natin simulan to, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, like, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. At ito nga, pasadahan na po natin to mga kabayan. Sabi po dito ni Senator Alan Peter Cayetano, ito po mga kabayan ay patungkol sa sinasabi po ng DOJ at maging itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Na magsampa ng kaso laban sa isang taong pumanaw na. Di ba? Oh. Anyway, sabi po dito ni Senator Alan Peter Cayetano, sino ang aarestuhin? Ang patay ba? Isi-serve ba ang waran sa sementeryo? Ayan napatunong po. Abogado po ito mga kababayan. Anya kung buhay pa ay tila walang naging aksyon. Pero ngayong patay na ay saka kikilos. Giit niya, kung may probable cause, sino raw ang aarestuhin at paano haharap sa korte ang isang patay? Naku, oo nga naman. Na para manumpa at ipagtanggol ang sarili. Hindi rin anya maaaring ipasa ang pananagutan sa asawa o sa kamag-anak. Aba, ganun pala yun mga kaubayan. Hindi pwedeng ang kasalanan ni Juan ay kasalanan ni Pedro. Diin ni Cayetano sabay paalala na dapat ginawa na ang mga hakbang noong buhay pa ang nasasangkot. Ayan mga kabayan, tama no? Nung buhay pa po si former Yusek Cabral, wala naman kayong ginawang aksyon, hindi niyo naman kinasuhan. Diba? Hindi naman umawat sa korte yung pagreklamo ninyo. Pero ngayong patay na, agresibo po si Remulla at si Boying, no? Si Boying at si Remulla ay si John Vic. Diba? Napaka-agresibo po nila ngayon kay Yusek Catalina Cabral. Wala na eh. Sabi nila kahit pumanaw na di umano ang isang tao, ay may pananagutan pa rin ito sa batas. Yang tanong, sino po nga arestuhin ninyo kung may pananagutan pa yan? Di ba? Kung may pananagutan pa yan, sino ang ikukulong nyo? Yung asawa? Yung anak? Sabi nga dito ni Senator Alan, hindi pwedeng ipasa ang kasalanan ni Juan papunta kay Pedro. Di ba? Grabe kasi mag-isip ang mga Remulla ngayon no? Grabe po sila sa publicity. Publicity lang naman ang mayroon ng mga ito mga kaubayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang Tamang-tama yan. Nabutata ang mga Remulla. Ito pasadahan din po natin ito mga kaubayan. Senado. Sabi po dito niya, Senate President Tito Soto, tingin ko hindi kailangan mag-imbestiga ang Senado. Ito po ay patungkol kay Yusek Cabral mga kaubayan. Hindi umano kailangan mag-imbestiga ng Senado sa nangyari kay Yusek Cabral ayon kay Senate President Tito Soto. Dagdag pa ni Soto, hayaan na lamang ito sa mga investigador. Anya, I don't think the Senate has to do with the investigation. Doon sa pagkamatay, let's leave it to the investigator. Aray ko po. Pero kung Duterte ito, grabe talaga ito mga kaubayan, walang walang kahit walang foul play, lalabas yan, always foul play mga kaubayan. Pero dito, ang ating mga kaubayan, dito po sa kaso ni Yusek Cabral, may nakikita po may nakikita pong mga inconsistency. Inconsistency, alright? At saka may nakikita pong
foul play. Oh. Pero hindi po aaksyon ang Senado, hindi po mag-iimbestiga ang Senado ayon po kay Senate President Tito Soto. Aba, ang tanong, bakit kaya mga kaubayan? Di ba? Hindi nga Duterte. Di ba? Pero teka lang. Except kay Yusek Cabral, dapat din pong imbestigahan, di ba? Si former secretary ng DPWH na si Bunuan. Yan, buhay pa siguro imbestigahan nyo na ngayon habang buhay pa. Baka, hindi natin nasabi, di ba? Baka kunin na rin po ni Lord, mas maigi nang imbestigahan nyo habang buhay pa. At makasagot naman at maipagtanggol niya naman po ang kanyang sarili. Kasi si Yusek Cabral, hindi niya na po maipagtatanggol ang kanyang sarili. Ang paniniwala po natin ay umanaw si Yusek Cabral. Yun ang pero meron po kasing mga speculation, no? Na baka ng ibang bansa. Yun ay speculation lang ng nakakarami, no? Pero what I'm trying to point out nga, itong si Secretary Bunuan, no? Former Secretary ng DPWH na si Bunuan, buhay pa po yan at kailangan imbestigahan at kailangan mapanagot habang buhay pa. Baka mamaya mabalitaan natin binangungot na sa ibang bansa. Hindi pa umuwi. Past due na. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, nako mga kaubayan, hindi lang pala sa DPWH ang mga korupsyong nangyayari, ang mga insertions, mafia. Okay? Eto, pakinggan po natin ito mga kaubayan. Maging sa ibang departamento ay mayroon din pala sa administrasyong ito mga karibin natin. Manoy katiwalian sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nasa spotlight na rin ngayon ang isang opisyal ng DICT na ayon sa source ng Billionario News Channel ay tagakumpas daw ng mga tao at proyekto sa ahensya. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Hindi lang sa DPWH budget may insertions issue. Ganito rin sa DICT o Department of Information and Communications Technology. Ayon sa source ng Billionario News Channel, si DICT Yusek Faycondes Desagon ang isa sa central players nito at bahagi siya ng di umano'y insertions mafia o pag-i-insert ng mga proyekto para makakuha ng porsyento roon. Yan ay may kaugnayan daw sa pagiging de facto secretary nito sa DICT dahil kadalasan humahalili ito kapag wala raw si Secretary Henry Aguda. Ayon sa aming source, malapit si Desagon kay John Dumantay na naging CEO ng Lancaster Technology and Development Corporation. Naiuugnay ang Lancaster ng mga Dumantay sa LDLA Trading na naging joint venture partner ng SunWest Corporation, ang kumpanyang tied kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa nooy DepEd laptop controversy noong 2021 kung saan overpriced pero outdated umano ang mga nasabing equipment na may halagang higit kumulang 2 billion pesos. Nakilala raw ni Desagon si Dumantay dahil kay dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Ang ngayon nadadawit sa flood control scandal dahil nagpa-insert daw ito ng mga proyekto sa national budget para di umano'y magka-kickback si Education Secretary Sonny Angara. Si Desagon din ay naglobby umano ng appointment ni June Vincent Manuel Wicks Gaudan bilang DICT Assistant Secretary at chair ng Pre-Qualification Bids and Awards Committee o PBAC para mabid out ang mga proyektong kailangan. Sabi ng aming source, pinaaalis daw ni Desagon ng ilang back members kapag hindi umano nito sinunod ang kanyang orders. Nasa higit 10 kawani at opisyal din daw ang napilitang mag-resign o mag-retire dahil sa di umano'y sistema sa DICT. Agaran itong pinasinungalingan ni Desagon sa amin. Incorrect at wala raw factual basis ang mga ito. Anya, wala siyang anumang kinabibilangang insertions mafia at hindi siya involved sa anumang irregular insertion o intervention sa DICT processes. Wala rin daw siyang anumang order na paalisin ng sinumang back member na hindi umano sumunod sa utos niya. At ang procurement processes sa DICT ay sumusunod daw sa batas.
Dagdag niya, wala ring forced resignation o retirement na naganap sa instruction niya o anumang sistemang ito na attributed sa kanya dahil ang personal movements sa ahensya ay governed daw ng civil service rules at proper documentation. Unfounded din daw ang political influence sa lahat ng DICT decisions at lahat ng mga gawain daw sa kanyang opisina ay nasa legal, institutional at ethical boundaries. Para sa agenda, Hannah T. So yan mga kabayan, no, ang gusto lang naman natin dito ipakita, no, ay hindi lang po, wag lang po tayong mag-focus. Tama po itong ginagawa ng Billionaire News Channel, no. Hindi lang sila nakafocus sa flood control o sa DPWH, but instead sa iba pang departamento ng ating pamahalaan wherein, no, pinaghihinalaan, okay, na mga korap din po ang mga opisyal. Tama po yung caption dito. Nagsanga-sanga na ang umano'y katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng administrasyon ni PBBM. Di ba? Bakit kaya? Ang tanong, bakit kaya ganito ang nangyayari sa iba't ibang bahagi, no, ng ating gobyerno, sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno, nauuso po ang katiwalian, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? At eto, nako, President Bongbong Marcos Jr., ano yung nalagay natin kanina sa thumbnail natin? Balikan lang natin. Ayan, pinahamak si PBBM. Yun mga kabayan, eto si Gadon mga kabayan. Pakinggan natin to, talagang lubog na lubog dito si BBM sa mga pinagsasabi ni Gadon. Mga kabaliktaran kasi yung mga sinasabi ni Gadon eh. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng na ang alyansa, buo po ang Napakalinaw niyan. buo po lahat ng kandidato na at napakagaling magsalita, napakatalino, and none of the Napakagaling nga. napakatalino mag-discuss ng mga bagay-bagay. mga ngiti makita maya yung mga bakay kayo ay mag-alaman Napakatalino magbigay ng guidance sa cabinet. well we just follow our regular procedure. We take the we take down the power when it is not safe. We're going to have to deal with. So ano gagawin natin? Pusang gala ka Gadon. Huwag mong gawing tanga ang taong bayan. Ayan, nagpapahalata lang talaga na bomo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.